Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Proverbs chapter 28 verses 1 to 8. Ang matuwid at ang masama. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol, ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Kung ang bayan ay magkasala, maraming gustong mamahala, ngunit kung matalino ang mamumuno, malakas at matatag ang bansa. Ang pinunong sa mahihirap ay sumisiil, ay tulad ng ulang sumisira sa pananim. Ang masama ay pinupuri ng maswayin sa butas, ngunit kalaban nila ang mga taong sa tuntunin ay tumutupad. Hindi alam ng masama kung ano ang katarungan, ngunit ang mga sumasamba kay Yahweh, lubos itong maiintindihan. Mabuti na ang mahirap na mamumuhay sa katuwiran kaysa taong mayaman ngunit makasalanan. Ang anak na matalino ay sumusunod sa aral, ngunit ang pakipagbarkada sa masasama ay kahihiyan ng magulang. Ang kayamanang natamo sa pamagitan ng patubuan ay mauwi sa maawain at matulungin sa nangangailangan. Yan lang po. Punin Panginoon. God bless. Muli po, isang mapayapang gabi sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 28, sa talata 9 hanggang 12. Ito po ang nakasaad. Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. At tumutokso sa mabuti upang magpakasama ay mabubulit sa sariling pakana. Ngunit ang taong may tapat na pamumuhay ay magmamana ng maraming kabutihan. Ang palagay ng mayaman ay marunong siya, ngunit ang mahirap na may unawa ay mabuti pa sa kanya. Kapag matuwid ang nasa kapangyarihan, ang lahat ay nagdiriwang, ngunit kung ang pumalit ay masama, lahat ay nasa taguan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Tanging sa amang lumikha lamang po ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa Kawikaan chapter 28 verses 13 to 20. Hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahabagan ka ng Diyos. Mapalad ang taong laging may takot sa Panginoon, ngunit mapapahamak ang taong matigas ang ulo. Para sa mahihirap, ang masamang pinuno ay katulad ng mabangis na leon o nagngangalit na oso. Ang pinunong walang pangunawa ay lubang malupit. Mahaba naman ang buhay ng pinunong sa kasakiman ay galit. Ang taong hindi pinatatahimik ng kanyang budhi dahil sa pagpatay sa kanyang kapwa ay tatakas kahit saan hanggang sa siya ay mamatay. Huwag ninyo siyang tulungan. Ang namumuhay ng matuwid ay ligtas sa kapahamakan, ngunit mauhulog sa hukay ang namumuhay sa maling pamamaraan. Ang masipag magsaka ng kanyang lupain ay laging sagana sa pagkain, ngunit ang naghahabol sa mga bagay na walang saysay ay masasadlak sa kahirapan. Ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit ang taong nagmamadaling yumaman ay parurusahan. Amen. God bless po. Good morning po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 28, verses 21 to 24. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam, ngunit dahil sa suhol, may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman, ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Ang tapat sa pagsaway, sa bandang huli pasasalamat, kaysa sa taong panay ang pagpuri kahit hindi nararapat. Ang anak na ninakawan ang kanyang magulang at sasabihing ito'y hindi kasalanan, ay masahol pa sa karaniwang magnanakaw. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pumuli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay nasa Kawikaan chapter 28 verse 25 to 28. Sabi po dito, ang taong sakim ay naguudyok ng alitan, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay uunlad. Ang nagtitiwala sa sariling karunungan ay mangmang, ngunit ang lumalakad ayon sa karunungan ay ligtas. Ang nagbibigay sa mahirap ay hindi nagkukulang, ngunit ang nagbubulag-bulagan sa nangangailangan ay nakakaranas ng maraming sumpa. Kapag namumuno ang masasama,
Nagtatago ang mga tao, ngunit kapag sila'y napuksa, ang matuwid ay dumarami. So sa talata po na ating binasa, no, ito po ay nagtuturo po sa atin, no, kung papaano yung tamang puso, yung tamang pagtitiwala at tamang pamumuhay, no, na mahalaga sa harap ng Diyos. Sa 25 na talata, makikita po natin na talagang yung kasakiman ay nagdudulot po yan ng alitan, ngunit yung nagtitiwala po sa Diyos ay nagdadala po ito ng pagpapala. At sa talata 26 ay huwag po tayong umasa, no, doon sa ating sariling pangunawa, kundi dapat ay magkaroon po tayo ng karunungan kung paano susundin ng Diyos. At dito rin po natin makikita dito sa ating binasa, no, na yung pusong may malasakit po sa nangangailangan ay hindi po kinalilimutan ng Diyos, no. Sabi nga ay hindi siya pagkukulangin. Dito makikita din po natin na yung kasamaan ay nagdudulot po ng takot. Ngunit kapag namayami, kapag namutawi o namayani, no, yung katwiran, ang mga tao po ay nagkakaroon ng lakas at pag-asa. So habang tayo po ay nabubuhay, no, sikapin po natin na magkaroon ng karunungan at magkaroon po tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Lumakad po tayo ng bukas yung ating palad sa mga nangangailangan. Lagi po nating tatandaan, no, kapag ang Diyos po yung ating pinagkakatiwalaan, ang ating puso po ay nagiging matatag. Ang ating buhay po ay nagiging pagpapala at ang ating pamumuhay ay nagiging totoo. So muli po, purihin ang Panginoon and God bless everyone.